Magkaroon man ako ng kaloob na kayang manghulat sa hiwaga'y mabusog. Magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. At kung ako'y maging matulungin sa dukha, magbigay ng anumang kailanganin nila, maialay aking buhay sa kanilang kaginhawahan. Kung wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging mapagpahinuhod, taglay ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, at hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang, tiwala'y laging inaasahan. Lahat ay tinitiis, galit inaalis. Kung ikaw ay may pag-ibig, halina't sumabay ka sa awit. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kung magkaroon man ako ng kaloob na kayang manghulat sa hiwaga'y mabusog, magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. Kung ako'y maging matulungin sa dukha, magbigay ng anumang
kailanganin nila. Maialay aking buhay sa kanilang kaginhawahan. Kung wala kong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging mapagpahinuhod, taglay ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, at hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang, tiwala'y laging inaasahan. Lahat ay tinitiis, galit inaalis. Kung ikaw ay may pag-ibig, halina't sumabay ka sa awit. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumakdaan po sa oras na natin panambahan at bibigay po ikaw bilang sa ating mahal na Lord. Nangyayari po ang lahat na magsipasok na po sa ating panambahan at tayo po magsisimula. Para po sa ating unang bilang, sabay-sabay po natin awitin. Panginoon. Ikaw ang lahat, ang aking buhay ay sa'yo.
kalungkutan, huwag mong daramdamin. Sa daigdig ng ating buhay, nagbabalik ang dating ligaya. Kailangan lang ay harapin. Naririto ang iyong kasama, sa iyong tabi ay dumaramay. At ngayon'y handang tulungan ka na maibalik ang iyong sigla. Ilagak mo ang iyong puso at tiwala at pag-asa sa Diyos. Ang tinig niya ay iyong dinggin, kamay niya ay abutin. Anumang sipayo na dulot ng pagkabigo, nag-iwan man ng sugat at kirot sa puso, may panahong kusang naghihilom. Ilagak mo ang iyong puso, ang tiwala at pag-asa sa Diyos. Ang tinig niya ay iyong dinggin, kamay niya ay abutin. Samantalang ako'y nabubuhay, ay pupurihin ko ang Panginoon. Ako'y aawit ng mga pagpuri sa aking Diyos. Samantalang ako'y may buhay, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon.
sa Panginoon o kataas-taasan. Sapagkat mabuti ang umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos. Ito'y ligaya na Kanyang marinig, tanging inalay ng lingkod mo sa iyo, O Ama. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa Panginoon o kataas-taasan. Sa Panginoon o kataas-taasan. Magsitayo tayo mga kapatid at tayo dumalangin sa Panginoon. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon, dumalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, gaya ng iyo pong dakilang sabi sa iyong banal na kasulatan, kung kayo'y magsisipanatili sa akin, ang anumang inyong hingin ay aking papangyayarihin. Ihabilin ninyo sa Panginoon ang inyong mga lakad, at ang lahat ay inyong tatanggapin. Muli na naman, Panginoon, iyong pinatunayan ang katotohanan ng iyong dakilang mga salita. Minsan pa'y natapos ang isang mapagpalang isang linggong araw na minarapat mong maging dakila para sa amin. Sa bawat araw ay ipinagkakaloob mo ang katuparan ng aming mga mabubuting mga kahilingan. Unang-una ay ang mga kaligtasan namin mula sa iba't ibang uri ng mga kapahamakang nagaganap sa paligid ng aming buhay. Minarapat mong ipagkaloob sa amin ang katugunan sa aming mga dalangin na sa araw-araw ay aming mapanatili ang pagdaloy ng masisigla naming mga hiram na kalagayan. Kaya hanggang sa panahong ito'y naririto kami at nagtataglay ng iisang pintig ng aming mga puso.
isang antas ng matibay na pananampalataya na sa bawat araw ay binibiyayaan mo ng lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala upang aming matupad, ang aming maisagawa ang lahat ng aming mga mabubuting layunin sa buhay, hindi lamang sa mga dakong bahagi ng aming material na kalagayan, kundi lalong higit ay sa mga bagay na lalupang nakapagpapatingkad ng aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at ang iyong munting bayan sa maliit na bilang ng aming mga pagsasama-sama ay nagiging matibay pa rin at nananatiling nagkakaisa, na sa tuwing dumarating ang araw ng aming pagtitipon, lahat kami masisigla na nananabik, naghahanda ng aming mga sarili upang sa panibagong pagsisimulang ito ng isang linggong araw kami ay makapagpakita ng pagpapatuloy ng aming banal na pagkatakot sa iyong dakilang mga kautusan. Salamat, Panginoon, sa mga kadahilan ng ibinibigay mo sa amin upang sa bawat araw ay taglayin pa rin namin ng mabuting kapalaran na bahagi kami ng mga taong nananatiling nabubuhay pa rin sa araw-araw, tumatanggap ng mga pag-asa na nagiging tugon sa aming mga panalangin sa bawat sandali ng aming buhay. Gaya ng iyo pong laging hinahanap sa iyong mga tinatawag na mga tunay na mananamba, kami po ngayon ay marangal na humaharap sa iyong banal na harapan, kapiling namin ang lahat ng aming mga kapatiran sa iba't ibang mga dako. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mong ipagkaloob sa amin ang lahat ng aming mga bagay na hinihiling sa iyo sa araw-araw upang ito'y magsilbing katunayan kung bakit mas lalo pa kaming magtaglay ng napakalalim na pananampalataya, sapagkat sa daigdig na ito ay may ibang dako din na pinagmumulan din ng mga karangyaan at ng mga katuparan ng kanilang mga pangarap. Nawa, Panginoon, patuloy na maramdaman at makilala ng mga kapatid na ikaw ang siyang tunay na nagbibigay ng mga bagay na ito. Patuloy naming pinapangarap na ang lahat ng mga kapatiran ay palagi ang magkaroon ng kaliwanagan sa kanilang mga isipan, na ikaw ang tanging Diyos na dapat na pag-ukulan ng kanilang mga pag-asa at ng kanilang mga pananalangin. Gaya naman ang nagaganap sa araw na ito, katulad ng aming paghahandog ng isang dakilang oras na aming pagsasagawaan ng aming paraan ng aming mga pananambahan, at kami umaasa na sasamahan mo kami, Panginoon, gaya ng iyong laging ginaganap, at umaasa rin kami na ang magiging pag-aaral namin ng iyong dakilang mga aralin, mga salita, bahagi ng paksa na ngayon ay ipinadala mo sa amin upang aming sama-samang aralin, ay patuloy na maglalayon na buksan palagi ang isipan ng aming mga magkakapatiran, maging bahagi ito ng aming matuwid na landasin upang kami ay mga tuto na lalo pang magsikap na huwag maligaw sa nakalilitong takbo ng buhay, sa nakalilitong mga kalagayang nagaganap sa aming mga kapaligiran. At sa matagal pang mga araw na aming pagsasama-samahan, kami po ay nananalig na magiging bahagi rin ng iyong pamamatnubay, ang kami ay makahiram pa ng mahaba pang buhay
at patuloy naming maisakatuparan ng lahat ng mga pangangasiwa sa aming mga sarili, sa aming mga gawain, sa aming mga paghahanap buhay, sa iba't ibang mga bagay na aming pinatutunguhan, at lalong higit sa mga bagay na dapat naming pakasikapin na paunlarin na may kinalaman sa pag-iingat ng aming mga pananampalataya. Panginoon, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, bahagi na rin ang bagay na dapat naming ipagpasalamat sa iyo, patuloy na hilingin ang mabuting antas ng mga kalusugan ng bawat isa sa amin, sa mga sanggol, mga kabataan, mga magulang, mga katandaan, mga mangangaral, at ang sino man sa amin, lalong-lalo na ang mga kapatid na maaaring baka sa mga panahong ito ay lumilimot, nanglulupaypay, nanlalamig sa kanilang mga pananampalataya, bagaman hindi na marahil kailangan pang sa iyo pa namin hilingin ang aming paglakas. Hindi na kailangan sa iyo pa namin ipakiusap na lahat sila'y manumbalik, kundi sa iyong dakilang magagawa ay makilala nawa at mapanariwa nawa ng aming mga kapatiran ang kahalagahan ng matibay naming pananatili sa iyo sa araw-araw, na walang ibang makalilikha ng paglakas ng aming mga pananampalataya kundi sa pamamagitan din ng aming mga pagsisikap. Ang aming hinihiling, patuloy mo sanang habaan pa ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, maging sa mga panahon ng aming mga panlulupaypay ay huwag mo kaming lilimutin, kalingain mo nawa kami, Panginoon, ng iyong pagpapagaling, ng iyong pangangalaga sa mga kapatiran na nagdaramdam, mga kapatiran na nangangailangan ng lubos na pagkalinga, at magana po na sa kung papaano mo pa man pinaplano na pahabain pa ang pag-ikot ng daigdig na ito, ay maging kasabay kaming lahat, maging ang mga susunod pang henerasyon ng aming mga anak ay patuloy na makaranas ng dakila mong pagmamahal, at sama-samang makapamuhay, magkaroon ng pananampalataya sa loob ng iyong dakilang bahay. Ang lahat ng ito, Panginoon, aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Good morning sa lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay live na rin, naka-online sa lahat ng dako ng ating mga kapatiran. Kasama natin ngayon na sumasamba, nag-uukol ng oras para sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Mula po dito sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan, kami po ay nangungumusta rin sa inyo, sa lahat ng ating mga kasamang mga kapatid sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang mga lokal din dito sa Pilipinas. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay sumapit na tayo sa ika-3 linggo ng buwan ng Setyembre 2024. At nais ko pong banggitin ang mga kapatid na naglalakip ng pasasalamat mula sa ibang mga lokal. Mula po sa lokal ng Talanay, Quezon City, handog pasasalamat para sa pagsapit ng kaarawan ni Sister Charmaine Andal Hamor sa darating na ika-21 ng September 2024, at sa mga biyaya, pagpapala at pagliligtas na ipinagkaloob ng ating may kapal sa kapayapaan, kalakasan na ibinibigay sa araw-araw sa kanilang pamilya. At ang pangalawa po, mga kapatid, pasasalamat ni Sister Isabella Malilin dahil sa pagsapit ng kanyang
ika-23 kaarawan, ngayong September 15. Ngayon pala mismo yun, 2024. Handog pasasalamat ni Sister Zenaida Alberto. Nandiyan na ba siya? Dahil sa patuloy na pagbibigay ng lakas at dalangin sa kagalingan ng kanyang karamdaman. Yan, naglalakip si Sister Zenaida. Bumabati po tayo ng maliligayang araw ng kapanganakan, gaya ng mga nabanggit, at sa mga kapatid nating naglalakip ng pasalamat, at gayon din sa pagpapasalamat sa Diyos dahil sa patuloy na pagbibigay ng lakas at kagalingan para sa karamdaman ni kapatid na Zenaida Santiago Alberto. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating magiging pag-aaral na ang paksang ito ay binalangkas po ni Brad Rante Santiago, Administrative Minister, sa tulong at gabay ng mga talatang mula sa banal na kasulatan. Ang pamagat po, gaya ng ating mababasa, ang damdaming dapat taglayin ng isang kapatid sa iglesia kapag sumasapit ang dalawang uring kapanahunan sa buhay. Kapag sumasapit ang dalawang uring kapanahunan sa buhay. Mga kapatid, mag-focus tayo ng attention muna dito sa ating paksa. Pagka naririnig natin yung dalawang uring panahon, ang pumapanig sa isipan natin ay yung mga season, yung rainy season, saka yung tag-araw, yung summer. Sa ibang bansa, mayroong 4 na season. So yung pong kapanahonan na binabanggit dito, hindi po yung panahon na gaya ng nalalaman natin. Yung summer at saka yung rainy season, hindi po yun. Gaya po ng ating naobserbahan sa buhay po ng tao, laging may dalawang bagay lamang. Kapag ka may masaya, may malungkot. Sabi nga sa Biblia, kapag ka may maputi, may maitim. Pag may mataas, may pandak. Laging dalawa lang yung nagiging paghahati sa mga pangyayari sa mundong ito. Ngayon, focus tayo dun sa mas malalalim. Ang nagiging problema lang naman ng tao sa mundo, yung tungkol sa kalagayan ng mga araw, yung nagbibigay ng kalungkutan. Ang hinahanap po kasi ng tao, laging masaya, laging maayos, panatag, payapa. Yun yung panahon na nasa positive side. Ngayon, merong ikalawang uri ng kapanahonan, lahat ng hindi maganda, lahat ng nagbibigay ng problema sa tao. Kalungkutan, kamatayan, kagutuman, kahirapan, everything na nagpapalungkot sa tao. Yan daw po yung dalawang uri ng kapanahunan. Mababasa natin dito, gaya ng sinasabi, simulan po natin, Ecclesiastes 3:1 hanggang 8. Mahaba po ito, no? Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Merong simula, merong pagtatapos. Hindi pwedeng habang buhay ka lang pinanganak. Kapag pinanganak ang tao, sapit ang panahon na ikaw ay mamamatay din. Laging may isa o dalawang panahon. Brad Adji, kunin mga isang salamin ko. Salamin. Malabo ito. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Dalawang panahon. Sinasabi po dito sa paksa natin na ang lahat ng pangyayari sa mundo, laging may simula, may pagtatapos. Yun po yung una at pangalawang panahon. Panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo. Continue. Panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis,
at panahon ng pagsayaw, negative positive. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Malalalim, huwag mo na ilipat. Panahon ng pagpipisan, panahon ng paghahagis, panahon ng pagyakap. Sinasabi dito yung kalagayan ng tao. Minsan, nagmamahalan ng mga tao, nagyayakapan. Dumarating yung time na nagkakagalit, pinipigil yung pagyayakap. Puro totoo po yung sinasabi dito. Minsan, panahon ng paghahagis ng mga bato, panahon ng pagpipisan ng mga bato. Ano po yung mga ganon? Minsan, pagka meron tayo, too much expenses, masyado tayong waldas, hagis tayo ng hagis. Pag nauubusan na tayo, natututo tayo, dumarating yung ipon naman tayo ng ipon. Laging may negative, may positive. Sa 6, yan. Panahon ng paghanap, pag nahanap na, dumarating naman yung panahon na nawawala yung hinanap mo. Panahon ng pag-iingat, panahon ng pagtatapon. Mayroong panahong ang tao mahilig mag-ipon, may panahon namang mahilig magtapon. Ibig sabihin, lahat ay nangyayari sa panahon ng tao. Panahon ng pagpunit, panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. Pagtatanim ng galit. Nag-iibigan mga tao, minsan makita mo nag-aaway, parang mag-asawa. Pag nag-aaway, lahat ng pangit na salita, ginagamit na. Hindi nila alam, 3 araw lang pala, magbabati na rin. So sayang lahat ng mga pinag-awayan. Nagpintasan na nagpintasan. Panahon ng pag-ibig, panahon ng pagtatanim, panahon ng digma, at panahon ng kapayapaan. So ano po yung pinapakita rito? Kasi po ang tao, laging nagdarasal sa Diyos. Ang hinahanap lagi ng tao, puro positive. At nagiging pagbibintang ng tao kapag hindi maganda buhay, ay malas na siya. Hindi po naunawaan na sa mundo pala ay normal na ginawa ng Diyos yung 2 uri ng kapanahunan na ito. Na pag naganap sa iyo yung isang negative, hindi ibig sabihin, ikaw'y minalas. Hindi ibig sabihin ay hindi ka mahal ng Diyos. Kinakailangang matanggap natin sa buhay natin na may araw na masaya, may araw na malungkot. Hindi nagiging sukatan yung kapag ka may Diyos ka, kapag ka mahal ka ng Diyos, ay lahat lang ng magaganda ang tatanggapin natin. Ito ang realization na dapat makilala natin. Kasi yung ibang tao, pagka medyo laging nalulungkot, hahanap ng kung ano-ano. Kaya naghahanap ng mga hanggang sa makarating doon sa isang relihiyon na mali. Saka hahanap ng bagay na makapagbibigay kaluguran sa kanilang sarili. Patutunayan natin na ang kapanahunan ay hindi itinatakda ng Diyos na personal sa kanino man. Ito po ay panahong maaaring ma-experience lahat ng sinabi ditong negative or positive ay maaaring ma-experience ng sino man kahit pa ng anak ng Diyos. Basahin natin, ang kapanahunan ay hindi itinatakda ng Diyos. Job 24:1. Bakit ang mga kapanahunan ay hindi itinatakda ng makapangyarihan sa lahat? Halimbawa, nakaranas ka ng kalungkutan ngayon. Hindi yun itinakda ng Diyos para sa iyo on that very day. Halimbawa, ngayon September 15, bigla kang napilay. Hindi itinakda ng Diyos sa iyo yun. May pangyayaring normal lang talagang nagaganap sa buhay ng tao. Minsan napilay ka, kapabayaan mo rin. Minsan, pag meron tayong kapitbahay na namatay, sasabihin natin, this is very usual, na ang laging sinasabi, kinuha na ng Diyos yung buhay. Hindi naman natin sure kung Diyos nga ang kumuha nun, mga kapatid. Kaya minsan, medyo pigil-pigil din tayo ng pagsasalita,
baka tayo nadudulas. Madalas sa akin, nangyayari din yun. Minsan, sa sobrang bilis kong magsasalita, minsan mali rin sa mga pang-araw-araw na buhay. Pero dito po sa pagtuturo, pinipilit natin na laging nakasalalay sa Biblia para hindi ka magkamali. Sa ating personal na mga pagsasalita, minsan sumasablay tayo. Pero pipilitin natin na sa pag ang pinag-aaralan natin, kaya nga laging hango sa Biblia para ito ang susundan natin. So ang sabi, ang kapanahunan na hindi itinakda makapangyarihan sa lahat, at bakit hindi nakakakita ng kanyang mga araw ang nangakikilala sa kanya? Linawin po natin yung nasa upper part. Bakit ang kapanahonan na hindi itinakda ng makapangyarihan sa lahat? Halimbawa po, yung lagi na lang natin pinag-uusapan, yung kamatayan. Mapipigil mo pa pala, hindi na napigil. Oras na. Minsan ganito yung mga nakatutuwang culture sa Pilipino. Na sana naman huwag maganap sa atin. Kaya nga sabi, sineseminar kami ng mga nasa GSIS, pagka kayo nag-retire, meron kayong pera, huwag niyo munang ipamigay, mag-save kayo. Dahil ang culture ng tao, tatanungin ng doktor, naka-ICU ka, di ba? Naka-ICU, meron kang nakalagay doon, ano tawag doon? Basta panduktong ng buhay yun. Sasabihin ng mga anak, kapag wala ng pera, siguro naman po, doktor, panahonan niya. Para sumayan na si tatay, bunutin na ninyo. At ang katwiran natin tao, panahon na talaga para mamatay. Pero sino tayo para nagsabi na yun na nga. Pero mahirap din naman mag-decide. Kasi sa ICU, mahal, 40,000 a day. Kung mabebenta naman ang lupa mo at ang bahay mo, kaya na, hindi mo rin masisi, minsan yung anak, tayo na yung nagtatakda ng kapanahunan doon sa kamatayan ng iyong mahal sa buhay, pero not directly ang Diyos ang nagtakda. Ginagawa lang natin pampalubag ng loob yung para hindi tayo sisihin, ang sinisisi natin ay Diyos. Kinuha na ng Diyos ang buhay, pero actually, tayo yung nagtakda. Ang paghaba at pagpapaikli ng buhay ay nasa sa atin din. Di ba may sinabi sa Biblia, igalang mo, mahalin mo yung magulang, at durugtungan ko ang inyong mga buhay. Ibang something na malayo pero nagiging related. Igagalang mo lang pala mga magulang mo, pahahabain ng Diyos ang buhay mo. Minsan naman, kapag tayo mismo ang hindi mapag-ingat, tayo ang nagpapaigsi ng ating buhay. Yung kapalaran, pumasa halimbawa ng board exam, ng bar exam, hindi po actually itinakda ng Diyos. Kung hindi, ito talagang kasagutan, kaganapan sa bagay na yung pinagsikapan. Kaya nga dinadalangin natin. Di ba sinabi ng Diyos sa Biblia, ihabilin mo sa Diyos ang lahat ng lakad ng iyong buhay. Minsan nakakalimot lang pala tayong maghabilin. Ano ba ibig sabihin ng habilin? Kung ano gusto mo mangyari sa araw na ito, specifically, banggitin mo sa Diyos. Kaya napakahalaga ng prayer. Minsan in-explain ko na rin na ako natatakot na hindi makapag-pray. Actually, ang utos sa atin, maging mapanalanginin. Kung gaano ka kadalas, pwede yun. The more na nananalangin ka. Dahil ang sabi, ihabilin ninyo sa Diyos ang inyong mga lakad. Ano ba gusto mong lakarin ngayong araw na to? Ano ba gusto mong maging success sa maghapon na ito? Pwede by detail Panginoon, yung aking pong business sana maging successful for this day. Panginoon, sana po lahat ng part ng kamag-anak ko maging ligtas ngayon, malayo sa mga aksidente. Panginoon, sana po lahat ng kapatiran ay okay lang. Ihabilin daw ang lahat ng mga lakad. Minsan nakalimutan mong banggitin, may nangyayaring negative kasi hindi mo binanggit Diba? Ngayon, ang formula, napaka-specific. Ang sabi ng Diyos, kung gusto mo ng isang buhay na laging positive, laging success, babanggitin mo. Ano ba, ang sabi din, ginawa kong part ng panalangin ko kanina, at kung kayo'y magsisipanatili sa akin, ang anumang inyong hilingin ay aking papangyayarihin. Di po ba ganun? That is the formula.
Kaya pala hindi nangyayari sa atin yung mga progress, yung mga success, mga positive things na inaasahan natin, hindi naman tayo nananatili sa Diyos. Maraming tao, dasal lang ng dasal, hiling ng hiling, wala palang karapatang humiling. Dahil ang batas ng Diyos, ang sabi niya, ang sino mang mananatili sa akin, anumang inyong hingin ay aking papangyayarihin. Tayo po ba, nananatili ba tayo sa Diyos? Ang palatandaan lang ng pananatiling, napakasimple, ito lang pagsamba natin, minsan nakakatamaran pa natin. And then, for the rest of the week, expect tayo ng expect na may mangyaring mabuti sa ating buhay. Ano ba batas ng Diyos? Dalawa lang matibay na batas ng Diyos tungkol dito sa success natin sa dalawang panahon. Kung gusto mo ng mas magandang panahon, ang paraan, ang sabi, ihabilin mo sa Kanya. Hindi ka nagabilin, hindi ka nanatili, tapos mag-expect ka. Panginoon, bakit lahat ng dasal ko, lahat ng hinihiling ko, hindi naman nagaganap? Pero subukan ninyo, subukan natin na sundin yung gusto ng Diyos. Ihabilin natin every day. Let us not forget to say a prayer sa Diyos para mapatunayan natin at araw-araw magbilang ka ng mga sagot. Nakatutuwa pala na kung meron kang hiniling na 10 sa gabi, magiging excited ka sa maghapon ng kinabukasan kung ano-ano doon sa, wag naman yung kinabukasan na i-expect mo na idalangin mo. Nakakatuwang maka-experience ng kasagutan doon sa panalangin na hiniling mo compared doon sa umaasa ka na lang na hindi mo naman hinihiling ibinibigay ng Diyos. Huwag natin kalimutan, sabi sa Biblia, maging ang dyablo ay nagbibigay ng karangyaan. Minsan naliligaw tayo Alam niyo ba yung kwento ng dyablo at ng Diyos? Nung tayo maliliit pa, ang akala natin ang dyablo, yung maitim, may sungay, may buntot, merong kalaykay. Mga kapatid, hindi iyon ang dyablo. Ang dyablo ay ang kalaban ng Diyos. Sino ba yon? Yung maling relihiyon. Ang dyablo ay ang Diyos-Diyusan na magtuturo ng maling paniniwala sa tao. Ngayon, bakit pag sinasabi natin, mali yung relihiyon nila, bakit umuunlad din ng buhay nila? In relation with our topic, bakit kahit mali ang religion ng iba, ay sumasagana rin ng buhay? Nakakaranas sila ng maunlad ng mga panahon ng pagtatanim. Ibig sabihin gumaganda ang antas ng buhay. Tumarating yung panahon ng pag-aani. Bakit maganda rin ang nangyayari? Kasi nga po, sabi sa Biblia, ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Sino ba yung masama? Yung dyablo. Ba't binigay? Hindi upang papaghirapin. Pag ibinigay sa dyablo, it doesn't necessarily mean na ikay maghihirap, ikay iiyak, ikay lulungkot, magiging very depressed ang buhay mo. Hindi po. Pag binigay ka ng Diyos sa dyablo, ang gagawin ng dyablo, payayamanin ka, pasasayahin ka, pauunlarin ka, gagamutin ka, paliligayahin ka, upang ikaw ay maligaw. Ang sabi sa Biblia, 2 Korinto 11:14, nagpapakunwari ang anghel ng kaliwanagan. Mateo 24:24, sapagkat nagsisilitaw ang mga bulaang Kristo at magpapakita ng mga dakilang tanda. Yun ang dyablo. Bula ang propeta na nagpapakita ng dakilang tanda. Ano yung dakilang tanda? Ang dyablo nagpapagaling. Ang dyablo magaling magturo, kaya nga nandadaya, di ba? Ang dyablo ay nagbibigay din ng katulad na ibinibigay ng Diyos. Blessings. Minsan pag may dumating na blessing, sabi natin, thank you Lord for this blessing. Without knowing na yung palang blessing, the same blessing ay galing sa dyablo. Naka-experience na ba kayo ng unconsciously, may nagbigay sa inyo fake na 1,000 pesos? Hindi naman directly na sinadya mong ibili sa tindahan. Yung fake na 1,000 pesos, you will also experience the same privilege pag nakalusot. Bumili ka ng 1 kilong baka,
Lahat ng gulay, bili mo ng bigas, mabibili mo yun. Kung hindi mo alam na fake yung naibayad mo, ang magdudusa doon yung nakatanggap ng pera. The point is, ang Diyos at ang diablo kayang ibigay sa iyo yung parehas na pribilehiyo. Yaman, kagalingan, kasikatan, kaligayahan, kaya naliligaw ang tao, kaya hindi nagsisikap na hanapin yung tunay, doon sa dalawang uri ng panahon, doon nalilito. Kapag laging maligaya, kapag laging maayos, kapag laging successful, iniisip na blessing yon ng Diyos. Pero in reality, lagi nating tatandaan, pati ang diablo ay nagbibigay ng blessing. Hindi ba pati si Kristo, inaya niya si Kristo, pumunta sila sa ibabaw ng bundok. Sabi ng diablo kay Kristo, tingnan mo yung lahat ng malawak na nakikita mo na, ibibigay ko sa iyo. Diablo yun. Sabi ni Kristo, ito ay matagal na naipamana sa akin ng aking Ama. So yun yung mga malalalim na naturo sa Biblia para ituro sa atin na the only way na hindi ka makakawala sa Diyos ay yung lagi kang mag-report. Yung spirit na ang sabi, kung kayo magsisipanatili sa akin. Eh yung ibang tao, wala ng religion, di ba? There are a lot of people na hindi na nagsisimba o hindi na sumasamba, wala nang pakialam. Bakit nabubuhay pa rin? Yun yung blessing na galing sa diablo. Ang diablo tuwan-tuwa pag mayroong taong tinatamad ng mag-iglesia, ang gusto ng tao, dalawa ang mga fans ng diablo eh. Isa, yung sumasamba rin. Kang inasasamba, alam nga namang ang magpapastor yung diablong kulay itim na may sungay. Hindi. Gagamit ang diablo ng isang magandang lalaking pastor na nakaputi, nakamerkana, na mahusay pa rin tingnan. Iyon ang gagamiting representative ng diablo para turuan lahat ng mga relihiyosong mali naman yung naging relihiyon. Pero sa diablo yon. Lahat ng hilingin nila, kagalingan, kagamutan, pagyaman, success, ibibigay din ng diablo para wag umalis doon. Ngayon, ang sabi ng Diyos sa mga matitino naman, manatili kayo sa akin at lahat ng inyong hilingin ay ibibigay ko sa inyo. So ito pong dalawang uri ng kapanahunan, yung kagalingan, yung positive, maaari ding ibigay ng diablo at itong positive na ito ay ibinibigay din ng Diyos. Kaya natin ito pinag-aaralan, ang nagiging katwiran ng tao. Pag lagi palang malas ako, hindi ako sa Diyos, lilipat ako. Ayoko na sa Diyos, pagka lagi akong malas. Minsan ang maling mindset natin, gusto natin puro lahat ng pabor nasa atin eh. Minsan isipin din natin na hindi ko mo nasa tamang iglesia ka ay hindi ka na maghihirap, hindi ka na magkakakanser, hindi ka na mamamatay. Dito sa tinuturo ng Biblia, lahat ng bagay possible mangyari sa iyo, pero kaya mong medyo i-delay. Unang-una, yung kamatayan, mangyayari yan, pero kaya mong i-delay. Kaya mong mag-ingat. Yung kalungkutan, mangyayari yan, pero kaya mong pigilin pansamantala. Wala naman taong hindi nalulungkot eh. Ibig sabihin, gaya na huli nating sinabi, hindi itinatakda ng Diyos ang kapanahonan individually sa tao. Kung halimbawa, minalas ka ngayon, hindi Diyos ang may gawa niyan. Baka may kulang ka. Baka hindi mo hiniling sa Diyos na iligtas ka niya. Diba? Ang Diyos ay very, very specific. Very detailed. Ang sabi niya, inyong hilingin at aking ibibigay kung kayo magsisipanatili. Hindi ka nanatili eh. Maisipan mo lang sumamba, isang beses sa isang linggo, isang beses sa buwan. So, nung minalas ka, huwag mo sisihin ang Diyos, ikaw may gawa nun. Dahil kung magiging matalino lang tayo, kaya nating gawing successful talaga ang ating buhay. Doon sa dalawang oring panahon, kaya nating ilagay sa maayos kung susundin mo lang ang Diyos. Ituloy natin. Ang dalawang uri ng panahon ay maaaring umepekto sa lahat ng uri ng tao. Ecclesiastes 9:2. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para sa lahat. Kung lingkod ka ng Diyos, pwede ka rin magkasakit. Yung hindi lingkod ng Diyos, nagkakasakit.
Yung lingkod ng Diyos, pumapasa sa board exam. Yung hindi lingkod, pumapasa din. Yung lingkod ng Diyos, may bumabagsak din sa board exam. Ibig sabihin, lahat pwedeng mangyari para sa lahat. Huwag mo ikalungkot kung talagang iyon. Pero huwag mo sabihin, Diyos ang may gawa. Ito ay open. Open na pangyayari para sa lahat. Pero nagbibigay ng guidelines ang Diyos. Kung gusto mong medyo maiba, hilingin mo. Minsan naman, di ba, minsan sa buhay, kung may pera ka, being the father, may pagkakataong may pera ka eh. Pero hindi ikaw ang automatic na magbibigay sa mga anak mo kung ano kailangan nila kasi minsan kailangan mo itago yan. Pero alam mo kailangan niya. Pag ibinili mo to ng laptop, tuwan-tuwa ito. Pero hindi ko muna ibibili, hindi naman niya hinihiling eh. Ganon ang Diyos. Kahit na may capacities siyang ibigay sa iyo lahat, hindi mo naman hiniling, ba't ibibigay sa iyo? Tapos hiling ka ng hiling, hindi ka naman member ng anak ng Diyos, hindi mo naman siya pinananatili. So, those are the formulas in life. Minsan minamalas ka, ikaw din pala may dahilan. Gusto mo pala ng swerte, hindi mo ginagawa ang mga kaparaanan. Susundin lang natin, lagi ang sinasabi. Lahat ng mga bagay nagsisidating na para sa lahat, may isang pangyayari sa matuwid at sa masama. Sample, kamatayan. Isang pangyayari, pwedeng mamatay ang masama, pwedeng mamatay ang mabuti. Diba? So, huwag kang malulungkot pag may negative na bagay. Sabihin mo lang sa buhay mo, normal lang to eh. Pero tingnan mo, baka may kasalanan ka, baka may pagkukulang ka. After na ma-realize mong wala ka palang pagkukulang, and then, doon mo sabihin na, normal lang ito sa buhay. Sa mabuti at sa malinis. At sa marumi. Sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Yung hindi madasalin, saka yung madasalin. Balikan natin ha. Lahat ng bagay nagsisidating na para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama. Pwedeng swertihin yung matuwid, pwedeng swertihin yung masama. Yung ina-explain ko kanina. Yung swerte ng masama, galing kay Diablo. Yung swerte ng mabuti, galing sa Diyos. Yung bagong kotse ng masama, galing sa Diablo. Yung bagong kotse ng matuwid, galing sa Diyos. Still, ang pananaw, patag kayong parehas. Parehas kayong nagiging masaya minsan. Pero yung source, doon nagkakaiba. Ang kaligayahan ng anak ng Diyos, iba yon sa kaligayahan ng anak ng Diablo. Pero we can still experience the same privilege, the same benefits dito sa mundo kahit na magkaiba ng source. Iyon ang malungkot. Pag namatay na kayong parehas, hindi ka kayang dalhin ng Diablo sa langit. Dadaling ka ng Diablo sa impyerno sapagkat iyon ang gusto niya. Kaya kanya inaalagaan. Kaya kanya hinahagod palagi. Para wag kang magising, wag kang bumalik sa Diyos para pagkamatay mo sa impyerno ka. Successful ang Diablo. Kanya naghahain, yung mga mahilig maghandog, mahilig manalangin, naghahain ng panalangin, kaya wag tayong makakalimot manalangin, at sa kanyang hindi naghahain. Kahit na yung hindi nagpapasalamat, hindi nananalangin, sineswerte din yun. Sino nagbibigay ng swerte doon sa mga pabayang tao? Diablo. Kaya nga yung mga ateista na hindi naniniwala sa Diyos, nabubuhay din, matalino din, nagiging engineer din, nagiging doktor din. Sino nagbibigay ng blessing? Diablo. Ganun lang ang buhay sa mundo. Mali yung mindset na kapag Diablo, puro kalungkutan ang binibigay. Hindi. Ang Diablo, mabait din yan. Hindi totoong masama ang Diablo. Ang Diablo ay mabait. Kaya lang dadaling kanyan sa impyerno. Nabasa natin, kung paano ang mabuti gayon ng makasalanan at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. Yung takot ka sa sumpa, meron namang hindi naniniwala sa sumpa, parehas lang kayong makaka-experience ng whatever experiences are being offered in this life. Kahit wala kang Diyos, buhay ka. Kahit may Diyos ka, ay mabubuhay ka rin. Pero may ibang pinanggagalingan ng source ng success in every positive things. Yan po ang tandaan natin. Ngayon, sa mga huling bahagi natin pag-aaral,
Ano ang damdaming dapat taglayin? Prinsipyo na dapat taglayin ng isang kapatid sa IDB. Pag dumarating ang isang negative na pangyayari, na sa tingin mo naman, di naman tayo nagkulang, talagang minalas ka lang na napunta ka sa ganong pangyayari. Halimbawa, nakatira ka sa squatter area, ikaw lang iglesia doon, dinimolish yung release, dinimolish, tinanggal ng gobyerno. Pwede bang dahil lingkod ka ng Diyos, ikaw lang mag-isang matitirang bahay na hindi ka i-demolish? Pero nananalangin ka naman na, Panginoon, wag mo ako i-demolish. May mga bagay na impossible Sasabihin ng Diyos, mahiya ka naman sa tao, ikaw lang ang maiiwan ko dyan dahil ikaw yung lingkod. Halatang halata ka naman. Gumawa ka ng paraan, malipat ka naman ng iba. Yung mga ganun ba? Pag sinabi natin, wala kang pagkukulang, ginawa ka naman lahat. Pero ba't nadamay ako sa dinimolish ng gobyerno? Siyempre, straight line yun Yung ba namang release yung tinitiran mo o isang lugar na pagka dinimolish lahat ay damay, kahit lingkod ng Diyos, kahit hindi lingkod, talagang babalasahin yan. Minsan, kailangan nating maging understanding din. Huwag natin iasa lahat sa Diyos na, Panginoon, nagdasal naman ako sa iyo. Sabi ni Brother Ruel, huwag ka lang lilimot na hilingin lahat specifically. Pero bakit naghanap pa rin? Minsan, merong bagay na talagang kailangan maghanap. Sabi nga ng Biblia, sabi ng Diyos, pag siya daw ay nagpaulan, ang bukid ng mabuti, maging ang bukid ng masama ay nababasa. Kaya nga ang bagyo, di ba, kahit mabuting tao, binabagyo ka rin. Kadama yung mga kapitbahay mo na kung ano pa man ang status, kung ano pa man ang ugali, dadaanan ng bagyo yan. So, ganun po ang way of understanding. Ang makasalanan, pati hindi makasalanan, kinapangyayarihan ng dalawang uri ng panahon. Next, huwag magpakalabis sa mga positibong bagay. Huwag nating gastusin yung puro karangyaan. Baka mamaya ay ibang karangyaan na pala, iba na pala source. Minsan, lagi tayong bumalik sa Diyos. Pagka ang tao nagiging successful, kaya galit ang Diyos sa yumayaman. Not directly doon sa person. Binibigyan ng Diyos ng babala. Ang sabi nga ng Biblia, mas may pag-asa pa yung camel na makapasok sa karayom kaysa sa taong mayaman. Dahil nga, pag nagtamasa ka ng success, progress, pagyaman, kadalasan ang kinapupuntahan na kalilimot sa Diyos. Kaya sabi, wag mo masyadong, kung nagiging masaya man ang buhay natin ngayon dahil laging dinidinig ng Diyos ang lahat ng iyong panalangin, ay be careful. Wag namang mangyaring dahil successful ka, ay baka makalimot ka na sa Diyos. Gaya ng bilin, 1 Corinto 7:31, mga huling talata. At ang mga nagsisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit. Minsan pag lagi kang nananalangin, sinasagot ng Diyos yung every panalangin mo. And then, hanggang sa mapil mo na napaka-successful ko, ang saya ko. Punta ako, magtutour kaming family sa Vietnam, Thailand, Korea, ganito, ganyan. Talagang over-expenditure na nangyayari sa buhay mo, sa sobrang success, sa sobrang sagot ng Diyos sa iyo. Baka naman ikaw ay lumaki na ilong mo, lumaki ulo mo sa sobrang karangyaan. Sabi ng Diyos, sa mga experiences na nararanasan natin sa sanlibutan, good life, abundancy, health, good health, yun yung paggamit sa sanlibutan. Lahat ng mga luxurious life, masarap na buhay. Ang mangyari baka daw magpakalabis, tulad sa hindi nagpapakalabis sapagkat ang kaasalan ng sanlibutan ito ay lumilipas. Nawawala din yung luxury. Ano ba yung kaasal sanlibutan? Yung parang wala nang bukas. Sabi ng katwiran ng maraming tao, we only have one life. Live your life to the fullest. Gastusin mo na yung gastusin ngayon.
Kung may pera ka, waldasin mo na ngayon sapagkat pag namatay ka, hindi mo madadala sa langit. Iyon yung other katwiran ng ibang tao. Yung magpakalabis, enjoy, enjoy, enjoy. Mali din, sabi ng Biblia, relax ka lang, huwag kang magpakalabis. Another one, ang payo ni Kristo tungkol sa ating paksa, basahin natin Mateo 6:24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kinapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kayo'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yung about success, pagka yumaman ka na, baka mapokus ka sa yaman, makalimot ka sa Diyos. I-regulate mo lang. Pwedeng mayaman ka na may Diyos ka pa. Pero, pag nag-focus ka, kaya nga bawal din yung over-religious yung iba kasi nagre-resign, ganito, ganyan. Hindi na nagtatrabaho, gusto na lang araw-araw nasa simbahan. Hindi rin makapaglilingkod. Sa dalawa. Mayroong religion dito sa kanto, dalawa. Pagkaka-weekdays, naka-public nga pala tayo, baka ako'y mademanda. Pagka weekdays, doon sila sumasamba sa Religion B. Pagka Sunday, sumasamba naman sila sa original religion. Dalawa religion, dalawa Panginoon nila. Yung El Shaddai, ganun din narinig ako public. Munti ko nang banggitin. Pagka Sunday, Catholic. Pagka Friday, Wednesday, El Shaddai. Dalawang Panginoon, dalawa religion, tabilan. Hindi mo maintindihan kung ano ba buhay. Kaya maging precise tayo, maging tiyak tayo sa buhay natin. Ang gusto ng Diyos, huwag kayong parang mais na bungal-bungal. Ang maging desisyon natin sa buhay, kung tayo mananatili, hanggang sa mamatay mananatili, huwag kang pabungal-bungal ang attendance mo. Huwag yung paharot-harot. Yung hindi seryoso. Tapos pag minamala sa buhay, ang sisisihin ay Diyos. Ang gusto puro maayos, puro kaligayahan. Dasal ng dasal sa Diyos, hindi naman sumasamba. Nagkakaganon, nalilito na sa sobrang haba na ng panahon nating nabubuhay, hindi na natin maintindihan ang ginagawa natin. Pero kung tutuusin, napakasimple ng sabi ng Diyos. Manatili tayo, manalangin, humiling, huwag kang malito sa dalawang uri ng Panginoon. Sino yon? Ang Diyos at ang Diablo. Masasaktan lang yung iba Pero alam niyo ba kung sino ang Diablo? Yung Kristong nakahubad na nakapako sa pamamagitan ng kahoy at larawan. Hindi papayag yung mga Katolik niyan. Pero sa Biblia, sino mang nagiging Diyos-Diyosan ay kalaban ng Diyos. Sa tanggapin nila't hindi, maraming tao ang napasama sa huwad na Kristo. At ang huwad na Kristo ay ang Diablo. Isipin natin mabuti, sa malalim na pag-iisip, hindi gagawa ng poon ng Satanas na mismong itsurang Satanas na tayo nag-develop. Ang gagamiting poon ng Diablo ay isang poon na makatatawag ng pansin at kalooban ng mga tao. Ang Diablo ay nasa paligid lang, nagpapagaling, nagpapayaman, nagbibigay ng positibong buhay, gaya din naman ng ibinibigay ng tunay na Diyos. Pero ang kaibahan ng ibinibigay ng tunay na Diyos, bayang banal. Payamanin ka man ngayon ng Diablo, pagalingin ka man ngayon ng Diablo sa sakit, at ibigay sa iyo ang pinakamataas na antas ng dalawang uring kapanahonan, lahat ng positive mapunta sa iyo. Pagdating ng kamatayan mo, impyerno ang iyong pupuntahan. Huling talata, 1 Pedro 5:6-7, huling talata. Kaya kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Lagi tayong, doon lang tayo. Huwag kang tataas. Kung sa pakiramdam mo, lumalayo ka, nakalilimot ka, baba ka uli.
sa kamay ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin may mas mataas pa sa Diyos. Minsan yung utak mo lang tumataas eh. Naiiwan yung Diyos. Pero actually, ang Diyos nasa taas ha, hindi mo kayang pantayan. Ang ibig sabihin, magpakababa ka nga, sobrang nayabang mo ngayon. Parang yung commercial sa Facebook na lagi ako nabubuisit, yung may-ari ng naka-invento ng kangkong chips, na naka-Amerikana at naka-luxury ka na ganito, tamad kayo, ganito, ganyan. Para bang feeling na hindi na siya babagsak. Yung Robinson nga unti-unti, mas mayaman pa ba siya sa Robinson, sa may-ari ng Ali Mall, sa may-ari ng CDR King, ang Nokia, bilyonaryo, multi-billionaire na yumaman sa buong mundo, Nokia 1990 ngayon, nasa ang bagsak. Yun, kangkong lang naman. Junk food na pagkain ng aso, tapos napakayabang, na parang hindi babagsak. Kaya sabi ng Diyos, magpakababa tayo. Kahit yumamang ka, huwag mo ipagyabang sapagkat kayang ibigay ng Diyos ang pagbagsak mo kapag ka ikaw ay yumabang ng yumabang, nakalimot. Kaya tayo mismo mag-ooperate pag nararamdaman natin. Ang problema, ang tao hindi nararamdaman na yumayabang na siya. Hindi nararamdaman na tayo pala'y lumalayo na sa Diyos. Dapat doon, tuwing linggo, babalik-balik ka sa pastor mo para nare-realize natin yung ating pag-aramali. That is the only formula. Kasi pag santaong kang hindi sumasamba, puro sarili mo na lang ang nag-guidance sa'yo. Puro kayabangan mo na lang yung nagiging prinsipyo mo sa buhay. Hindi dapat puro prinsipyo natin. A lot of times, prinsipyo ng Diyos ang dapat mapasa natin. Magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Diyos ang magtataas sa atin, hindi tayo. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kapag may kailangan tayo, hilingin mo sa Kanya at hintayin mo yung katugunan. Huwag yung hindi naman tayo lumalapit, hindi naman tayo nananatili, napakakapal na mukha nating dasal tayo ng dasal. Hindi ganun yun. Mayroong format na idiniklara ang Diyos dito sa lupa. Yan po ang kabuuan ng dalawang uring kapanahonan, isang pangit at maganda, parehas mo yan dadanasin, depende sa kalkulasyon, depende sa management natin sa ating spiritual na buhay. Sana po ay may natutuhan tayo, gaya ng ating inaasahan. Magandang araw mga kapatid. Hello po sa inyo lahat. Maligayang araw at sa pagtatapos natin ngayon, sana po ay maging successful din tayo sa lahat ng ating pinaplanong gawin sa maghapong ito sa ilalim ng guidance ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay muling nagtatapos, muli tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa matagumpay na pag-aaral, pagsasama-sama na aming ginanap ng mga magkakapatid sa bawat dako. Salamat lalong-lalo na Panginoon sa napakalalim at napakaganda na gintong aral na minarapat mong mahayag sa aming pagsasama-sama sa araw na ito. Tunay itong nagtuturo sa amin na ang mga mabubuting bagay na nagaganap sa aming buhay ay maaaring magmula rin sa ibang dako. Ang kinakailangang amin pong matiyak ang karapat-dapat na bagay na dapat naming matiyak, Panginoon, ay ang mapanatili namin kami nasa sa iyong mga dako. Makilala ng bawat isa sa aming mga kapatid na hindi kami karapat-dapat na humiwalay sa iyo upang ang lahat ng aming hilingin ay patuloy mong ibigay sa amin. Gaya ng aming hinihiling ngayon, Panginoon,
na sa aming pagtatapos, muli kaming magsisibalik sa aming mga iniwang mga tahanan at mga gawain at inaasahan namin. Gaya ng aming hinihiling sa iyo, tiyakan isa-isa, magana po sana ang kanikanya naming mga saloobin at mga kahilingan na binabanggit ng bawat kaisipan ng sino man sa aming matitibay na mga magkakapatid. Dinggin mo nawa, Panginoon, lahat ng dalangin ng aming mga kapatid sa bawat dako, ang mga tiyak at isa-isang mga kahilingan na kanilang pinapangarap na maganap ay patuloy mo sanang ipagkaloob sa kanila. Hanggang sa muling pagtatapos ng isang linggong araw na ito, ay muli kaming bumalik sa iyo upang ipakita na kami nananatili sa iyo, Panginoon, at laging nangangarap na kaming mga magkakapatid ay palaging magsasama-sama sa panahon ng mabuting pananampalataya sa iyo pong banal na kalagayan. Sa mga pagkakataong ito, kami umaasa na nakarating na at iyo pong dininig ang mga pasasalamat ng iyong mga anak na binigyan mo ng pagkakataong muling mapanumbalikan at maalala ang araw ng kanilang mga kapanganakan. Patuloy mo silang basbasan at pagkalooban ng mga mahahaba pang mga panahon ng kanilang buhay. At hindi lamang sila, Panginoon, kundi ang lahat po sa amin na ngayon ay nagiging saksi sa aming pananambahan, sa aming pananatili. Hinihiling namin po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mabubuting kaganapang maaari mong ibigay sa amin. Gaya ng isa-isa naming hinihiling sa aming mga isipan. Mga kagalingan, katiwasayan, kapayapaan, kaligtasan, kasiglahan ng pag-iisip, mga pagkalayo sa ibang tao na maaaring makapagdulot ng kapariwaraan at kapahamakan sa aming buhay. Ilayo mo kami sa mga gayong bagay, Panginoon, at mapagsikapan naming magkakapatid na sa maliit mang antas ng aming mga kalagayan ay kami magkaroon ng kasiyahan na aming tamuhin ang lahat ng iyong mga pagtulong. Gamitin namin sa mga maayos na pangangasiwa namin sa aming mga sarilit, sa aming mga sambahayan, hanggang magpaulit-ulit lamang sa bawat buwan, sa bawat taon ng aming pamumuhay. Hindi kami magsawa sa ganitong mga kalagayan na kami ay laging tumanggap ng mga butil ng iyong pagpapala na siyang nagbibigay kasiyahan sa aming mga taglay na pamumuhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito muli ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Mari pong ang mga naglakip ng pasalamat ay tumindig sa kanilang mga dako upang tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ito po'y para sa lahat din. Mga kapatid, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang kinakasangkapang mangaral, naway tanggapin natin ang basbas ng Kanyang pagpapala. Papagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Maaari na pong maupo. Mga kapatid, umawit tayo ng awit ng paghahandog.
narito kami na iyong alipin at pipisan ang iyong piling. Dalangin awit ay inihain saan ay marapating banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyonan kaya ng kaloob ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin ang lingkod ni Kristo upang ibahayan ang Ebanghelyo ng kanyang ministeryo. Muli tayong tumayo, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, narito po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Ang salaping handog na ngayon ay sama-samang itinataguyod ng iyong mga anak. At bagaman naming naalalaman na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito, ito'y amin pa rin inihahandog sa iyo at pinapangarap namin na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit sa iyong dakilang kalagayan upang maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Ito po sana ay iyong basbasan, pahintulutan na ang ilang bahagi ng salaping ito ay magamit ng iyong iglesia bilang pantustos sa lahat ng mga guguling may kinalaman sa patuloy na pagtustos sa mga proyekto ng iglesia gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga nauulila at may karamdaman at sa iba pang mga pangangailangan ng iglesia. Magamit din ang salaping ito ng iyong mga mangangaral sa mga panahong sila'y naghahatid ng iyong pong mga aral sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng iyong pong aliping mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng pananambahan. Ang ilang mga bahagi pa rin ng salaping ito ay magamit pa rin sa mga gawaing patuloy na makahahanap pa ng iba pa naming mga kababayan na papalarin na makaririnig ng iyong katwiran at magiging dahilan ito upang sila'y makasama namin sa loob ng iglesia na kikilala at sasampalataya sa iyong mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito, ganap namin ngayong inihahandog at ipinagkakatiwala sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Umawi tayo ng doksolohiya. Ang mahal
At ngayon, sa bisa ng karapatang misang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat mga kapatid. Samot-saring kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo. Ngunit taglay mo ang puso, maninga sa dugo. Natutunan mong ang ituring na halakhak kang lumbay. Hinubog nga ang iyong sarili ng tiisin sa buhay. At habang kalasag ng aral ay nasa'yo, ang iyong mo ay magiging himig sa Diyos. Magagalak sa lahat ng batahin sa buhay at itutuloy